Una sa lahat, mga base militar sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement or EDCA binabalak dagdagan sa gitna ng kumpulan na naman ng mga barko ng China sa West Philippine Sea. Ang buong detalye, abangan maya-maya lamang. Magandang gabi Pilipinas! Sa Frontline tonight, pagbuo ng bagong mapa para matukoy ang mga teritoryo ng Pilipinas napapanahon na sa gitna ng patuloy na pangharas ng China ayon sa mga maritime law expert. kapatid ng Pangulo na si Senator Amy Marcos, binanatan ang patuloy na pag-aangkat natin ng bigas. Kasunod yan ang balitang Pilipinas na ang top rice importer sa buong mundo. Malaking pondong hinihingi ng COMELEC para sa 2025 elections, pinuna sa Senado. Sa kabila ng mga pagkontra ng ilang mambabatas, kontrobersyal na confidential funds, hindi matitinag kapag inaprobahan na ng House panel ang panukalang 2024 national budget. Mga namatay sa paminsalang baha sa Libya, posibleng pumalo na hanggang 20,000. At SB19 Philip nagpabilib sa Singapore. Binabalak pang dagdagan ang mga base militar sa Pilipinas kung saan bibigyan ng access ang Amerika sa ilalim po ng Enhanced Defense Cooperation Agreement or EDCA. Natalakayan ng mga opisyal ng militar ng Pilipinas at Amerika sa gitna ng panibagong kumpulan ng mga barko ng China sa West Philippine Sea. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Sa mga larawang ito mula sa AFP Western Command, makikita ang muling pagkukumpulan ng mga barko ng China sa paligid ng Iroquois Reef sa West Philippine Sea. May ilang dikit-dikit at mayroong ding magkakahiwalay na nakaposisyon sa bahura. Ang pulutong ng mga barkong yan, pawang mga Chinese fishing vessel. Sa isinagawang Maritime Domain Awareness Flight ng Westcom nitong September 6 at 7, 30 barkong pangisda ng China ang naobserbahang nakakalat sa ilang bahagi ng West Philippine Sea. Pinakamarami ang sa Iroquois Reef. Meron ding nakitang 5 sa May Sabina Shoal, habang 2 barko ang nanatili sa Nares Bank. Sabi ng Westcom, nakababahala ang muling pagdami ng mga ito, lalo't nagsisilbi rin itong maritime militia vessels ng China. These Chinese fishing vessels are actually double agents, kumbaga, kasi they are also there to perform aggressive maneuvers at the orders of probably the Chinese Coast Guard. Ibang usapan pa raw ang pinsalang idinudulot ng walang habas nilang pagkamkam ng likas na yaman sa mga naturang bahura. Sa gitna ng lumalaking pwersa at lumalawak na presensya ng China sa West Philippine Sea, desidido ang Pilipinas at Amerika na magsagawa ng Joint Maritime Patrol. Hindi lang upang mabantayan ang ating teritoryo, kundi para matiyak ding malayang makapaglalayag ang lahat sa karagatan. Isa ito sa mga napag-usapan sa taunang pagpupulong ng Mutual Defense Board and Security Engagement Board ng Pilipinas at Amerika. Dinaluhan ito ng mga opisyal mula sa Armed Forces of the Philippines at ng United States Indo-Pacific Command. Sabi ng US military, pasilip sa gagawing joint patrol ang isinagawang joint sail sa Palawan noong nakaraang linggo. We'll continue to do that for the long term, ultimately to ensure that we can maintain the freedom of the seas, freedom of airspace, so that all the nations in the region can enjoy peace and prosperity. Habang binabalangkas pa ang operational guidelines ng planong Joint Maritime Patrol, bukas din ng Pilipinas na palawakin ito kasama ang iba pang mga bansa. We are in the process of now working with the other countries who in fact want to join the joint sail. So aside from the United States, several countries have given their intention of joining. Bukod dyan, hindi rin daw isinasantabi ng Pilipinas at Amerika na pag-usapan ng posibilidad na dagdagan pa ang siyam na napagkasundo ang base militar sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. General Bronner and I may make recommendations to our senior leaders for the consideration of additional sites.
but there's still work to do there before we get to that answer. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Napapanahon na raw magtakda ng maritime zones ang Pilipinas dahil sa sunod-sunod na pangharas ng China. Pero mahaba raw ang proseso bago ito maging basihan ng updated na mapa ng bansa. Nasa frontline ng balita yan si Camille Samonte. Sa unang pagkakataon, bumuo ang Senado ng Special Committee on Maritime and Admiralty Zones. Ito ang komiteng magtatalakay sa panukalang magtakda ng maritime zones ng Pilipinas. Ito ang tugon ng Pilipinas sa 10-line 2023 Standard Map ng China, kung saan pasok sa inaangkin ng Beijing ang West Philippine Sea. Kapag naitakda na ang maritime zones, pwede raw itong gamiting basihan para sa bubuing updated standard map ng Pilipinas. Dito ipapakita ang exclusive economic zones, continental shelf at iba pang teritoryo sa West Philippine Sea, alinsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at 2016 arbitral ruling. Sa ganitong paraan, mas mapoprotektahan daw ang likas na yaman sa teritoryo at maging sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Leaving the Philippines maritime zones largely undefined will slow our ability to responsibly exploit and develop our resources. Para sa mga eksperto, ngayon ang tamang panahon sa pagtakda ng maritime zones, lalo't sunod-sunod ang pangaharas ng China. Kasi kung hindi natin alam ang boundary at hindi natin alam ang batas within that boundary, ano ang ipagtatanggol natin? Any further effort to clarify Philippine maritime claims only further advances that point, that the Philippines is a member of the international legal community in good standing. Pero magiging mahaba ang proseso bago maitakda ang maritime zones. Kailangan kasing konsultahin ang International Maritime Organization bago gumawa ng archipelagic sea lanes o mga ruta sa dagat na sakop ng ating bansa. So yung pong pagkonsulta sa kanila actually ay isang magandang paraan para nga makita natin, una, kung nasan ba talaga itong mga routes used for international navigation. Kasi depende rin yan sa bansa kung nasan siya, kung anong ruta niya. Pangalawa, depende rin doon sa uri ng barko, kung saan siya dadaan. Mayroon pong mga ruta. Magkakaroon pa ng mga pagdinig sa issue at umaasa Senator Tolentino na dadalo mismo ang mga kalihim ng iba pang ahensya at mga eksperto mula sa Beijing. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Ano ba itong 9-dash line na ito at bakit parang ang laking bagay sa atin? Ang dami nga sa atin, hirap na sa Waze, mapa pa kaya? Balikan lang po natin yung kasaysayan. Itong 9-dash line nagsimula pa lang 11-dash line. At ang may pakana po nito, hindi ang Chinese Communist Party, kundi ang Kuomintang, ang Chinese Nationalist Party na kalaunay nagtayo ng gobyerno sa Taiwan. Ito po ang orihinal na 11-dash line na ginuhit ng Chinese geographer na si Yang Huai-ren at pinablish ng Chinese Interior Ministry December 1, 1947. Noong panahon yun kasi, ang Kuomintang Party pa ni Chiang Kai-shek ang namumuno sa China. Si Mao Zedong ng Chinese Communist Party ay rebelde pa lamang at umaklas laban sa Kuomintang. Pansinin po ninyo sa 11-dash line, sakop na ang 90% po ng South China Sea at pati ito pong Gulf of Tonkin dito po sa bandang Vietnam ay inangkin na rin ng Kuomintang. Ano ang kanilang basehan? Ang tawag po ng China dito noon at ngayon ay historic rights. Ginagalaw na raw ng China ang lugar na ito noon pang Han Dynasty na sa taong 2006 BC. So hindi pa po pinapanganak si Kristo na angkin na raw nila ang lugar na ito. Ang problema, December 1949, 2 taon matapos ilabas ni Chiang Kai-shek ang 11-dash line map, napatalsik naman siya sa mapa ng China. Nanalo sa Chinese Civil War si Mao Zedong. Si Chiang at ang Kuomintang Party nag-relocate sa lugar na kung tawagin po natin ngayon ay Taiwan. Kaya't kalaunan, 2 bansa na ang umaangkin sa 11-dash line, ang China sa ilalim ni Mao Zedong at ang Taiwan sa ilalim ni Chiang Kai-shek. Pero hindi pa tapos ang kwento. Taong 1952, ang 11-dash line binawasan ng 2 linya ni Mao Zedong. Tinanggal ni Chairman Mao ang 2 linya sa Gulf of Tonkin. Banda po rito, itong 2 ito. Sa tapat po yan ng North Vietnam bilang camaraderie o pakikibaka sa mga North Vietnamese na kanyang sinuportahan sa gera laban sa mga Amerikano. Ito na po ang pinagmula ng modernong 9-dash line ng Chinese Communist Party.
Ngayong taon, nagbago na naman ang arithmetic. Nilabas ng Beijing Standard National Map ang bagong 10-dash line. Nagdagdag na po sila ng isang linya sa silangan naman ng Taiwan. Yun, taas. Bilang pag-aangkin nila sa isla na ito na tatawag lamang nilang isang rogue province. Ngayon, kumusta naman ang Taiwan, ang bansang tinatag ng mga orihinal na gumawa ng 11-dash line? Hanggang ngayong 2023, kiniklaim pa raw ng Taiwan ang 11-dash line. Hindi pa po nila binibitawan yan. Katunayan, noong dinala natin sa arbitral court sa Hague ang issue ng 9-dash line ng Communist China, isa po sa mga papel ay ang Taiwan. Ano ang sabi ng Taiwan sa arbitral court? Mula 1952 kasi, ang Taiwan ang may hawak ng Itu Aba, ang pinakamalaking isla o bato sa Spratly Islands na may lawak na 46 hectares. Ginigit po ng Taiwan ng Itu Aba ay mayroong sariling exclusive economic zone na 200 nautical miles. So sa madaling salita, may sovereign rights daw sila sa halos buong South China Sea. Si dating Taiwanese President at Kuomintang Chairman Lee Teng-hui, binatikos ang mga galaw ng Pilipinas at ng Malaysia dahil ang Taiwan lamang daw ang totoong may-ari ng South China Sea at ng Spratly Islands. Ngayon, bakit po natin nababanggit ito? Malaking diskusyon kasi ngayon sa Pilipinas ang pagtatayo ng mga EDCA sites dahil sa paniniwala ng ilan na magiging bahagi tayo ng defense shield ng Taiwan kung lulusubin po ito ng China. Pero kung tutusin pala, meron din tayong sariling border dispute sa Taiwan na siya palang pinagmulan ng pamosong 9-dash line. Ang malaking kaibahan lamang, hindi naman ang Taiwan ang nakakagitkitan natin ngayon sa West Philippine Sea dahil iba ang kanilang problema naman na baka lusubin sila ng China. At hindi rin ang Taiwan ang agresibong nangaagaw ng mga isla sa West Philippine Sea at gumagawa ng mga higanteng base militar doon. So kung sakali, baka Taiwan pa ang ating maging kakampi o kasangga kung magkainitan sa China. Ang lahat po ng yan dahil sa bigla-biglang pag-ikot ng gulong ng kasaysayan. Sa ibang balita, magiging number 1 na sa buong mundo ang Pilipinas pagdating sa pag-aangkat ng bigas. Tutol naman sa patuloy na rice importation si Senator Amy Marcos, naniniwalang gawa-gawa lang ang krisis sa bigas. Nasa frontline ng balitang yan si Shyla Francisco. Sa matagal na panahon, kilala ang Pilipinas bilang isang agricultural country. Ibig sabihin, pagsasaka ang pangunahing industriya sa bansa. Pero ngayon, tayo na raw ang numero 1 bansa sa buong mundo na nag-aangkat ng bigas. Base sa forecast ng United States Department of Agriculture o USDA, aabot sa 3.9 million metric tons ang i-import na bigas ng Pilipinas ngayong taon habang 3.8 million sa 2024. Kaya ngayong 2023 pa lang, mauungusan na natin ang China bilang top rice importer. Hirit tuloy ng kilusang magbubukid ng Pilipinas. Hindi yan nakaka-proud. Paliwanag pa ng USDA, dinedelay ng mga importer ang pag-aangkat habang mataas pa ang presyo ng bigas. Ayon sa Federation of Free Farmers, umaasa pa rin ang gobyerno sa importasyon para punan ang kakulangan ng supply sa bigas. Parang they are saying if everything stays the same and the government programs stay the same, then the imports will increase. No? Ang implication nun, the government programs are not succeeding in improving local production. Ayon naman kay Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian, asahang mababawasan ang rice importation ng Pilipinas ngayong taon. Nakikita rin ng DA ang paglakas ng lokal na produksyon ng bigas. Ang kapatid naman ni Agriculture Secretary at Pangulong Bongbong Marcos na si Senator Amy Marcos, hindi kumbinsidong may krisis sa bigas. Kaya tutol siya sa patuloy na pag-aangkat. Bonggang-bongga ko tutol dyan. Unang-una, wala namang krisis sa bigas. Ba't gawa-gawa ng ganyan? Dapat yung importation, last resort. Ang dami pang binibentang bigas na lokal.
Nauna naman ang sinabi ni Pangulong Marcos na hindi dapat umaasa sa importation ng Pilipinas, mapabigas man o sa iba pang produktong pang-agrikultura. Pero kamakailan lang, natalakay sa ASEAN Summit sa Indonesia ang rice importation, kung saan malugod na tinanggap ng Pangulo ang panukala ng Vietnam na 5 taong kasunduan para mag-angkat ng bigas ang Pilipinas. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Para naman sa mga manggagawa sa Central Visayas, epektibo na po sa Oktubre ang 33 pesos na aumento sa inyong arawang sahod. Ayon sa DOLE, magiging 420 hanggang 468 pesos ang daily minimum wage sa non-agricultural sector sa riyon. 415 hanggang 458 pesos naman ang matatanggap na nasa sektor ng agrikultura, pati rin ng mga establishmentong may hindi bababa sa 10 empleyado. Higit 300,000 minimum wage earners sa Central Visayas ang makikinabang sa aumento. Kamakailan lamang din ng aprobahan ng hanggang 50 pesos na wage hike sa Calabarzon. 3 rehiyon pa ang may nakalatag na taas sahod. Mga regions po na magkakaroon po ng wage hearing ay ang Region 1 sa September 15, bukas po iyon. Yun ho sa Region 2 natapos na ho noong August 24 and therefore baka ho nasa stage na ho sila ng wage deliberation. Ganun din po yung Region 12. At yun naman pong ibang regions natin na wala pong natanggap na petition, they are in different stages of public consultation. Susunod, mahigit 20 lugar sa bansa posibleng ideklarang election hotspots. Mungkahi ni Ombudsman Martires na hindi na mag-publish ng mga COA report, hindi pinagbigyan ng Kamara. At Senator Risa Ontiveros bumuelta sa mga banat ni VP Sara Duterte. Mas marami ka pang patutsada kaysa sa paliwanag. Magbabalik pa ang Frontline tonight. Kinwestiyon sa Senado ang mas malaking budget na hiningi ng COMELEC para sa 2024. Bulto raw kasi ng pondo ay pambibili ng mga bagong vote counting machines. Nasa Frontline na balitang yan si Brian Basa. Tumaas ang kilay ni Senator Amy Marcos sa pagdinig kanina sa Senado para sa panukalang budget ng Commission on Elections sa 2024. Nalalakihan ng senadora sa hinihinging pondo ng COMELEC na 27.3 billion pesos. Kung tutuusin, local election lang to at national para sa senador, hindi naman siya presidential. Bakit ang laki-laki? Mas malaki di hamak kesa sa 2022 na presidential election. Paliwanag ng COMELEC, pambili sana ng mga bagong vote counting machines ang malaking bulto ng pondo. Lahat daw ng mga bulok ng VCM mula noong 2016, target na raw nilang palitan. Paghahanda na rin daw ito sa national at local elections sa 2025. If they will not be restoring the 5.7 more or less billion pesos, we will find it hard to prepare for the national and local election of 2025. There's already an amount of 22.9. Bakit kayo nagsasabi na kukulangin to para sa preparasyon ng 2025? We were actually proposing, Madam Chair, more or less 27, almost 28 billion pesos. But kasi po yung nabawa sa amin na 5.7 billion pesos will include yung pong overtime ng mga tao namin because we will have to prepare for 2 elections actually. Higit 1.5 buwan bago ang barangay at sangguniang kabataan elections, masusinang pinag-aaralan ng COMELEC, Police, Militar at Coast Guard kung alin ang mga election hotspot. Ayon sa PNP, 27 lugar sa bansa ang maaaring isailalim sa red category. Karamihan dyan nasa Mindanao. Kapag nasa red category, ibig sabihin matindi ang banta ng gulo roon dulot ng iba't ibang sanhi. Kasama riyan ang away politika at terorismo. Higit 230 naman ang nasa orange category, habang higit 4,000 naman ang sa yellow. 187,000 na pulis ang nakabantay sa halalan sa October 30. Paitingin din daw ng PNP ang pagbabantay sa mga private armed group. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Lumusot sa komite ng Kamara ang confidential funds ng mga ahensya ng gobyerno sa 2024 proposed national budget. Nasa Frontline ng balitang yan si Marian Enriquez.
Matapos ang halos isang buwang pagsalang ng mga ahensya sa House Committee on Appropriations, gugulong na sa debate sa plenaryo ng Kamara ang hinihinging 5.768 trillion pesos na national budget para sa 2024. Ayon kay House Appropriations Committee Senior Vice Chairman Stella Kimbo, target nilang maipasa sa ikatlo at huling pagbasa ang 2024 budget bago ang congressional break sa Oktubre. We approved the bill at the committee level, and so that's the committee report, and we also approved the schedule of the plenary debates. So we are beginning September 19 and hopefully approving the bill on third reading September 27. Sa kabila naman ng mga kontrobersya, mananatiling kumpleto at isasalang sa debate ang mga confidential fund provision ng halos 30 ahensya. Kabilang sa may pinakamalaking confidential fund ang Office of the President, Office of the Vice President, DOJ, DICT at DepEd. Tinitiyak naman ng Budget Committee na magkakaroon na ng sapat na panahon sa plenaryo ang mga kongresista para mabusisi ang proposed budget. Kung sa budget briefing ay 5 minutes ang time limit ng bawat congressman, ngayon naman ay 30 minutes ang time limit. But that would include also the answer. Yes, with answer. So medyo mas masasabi natin, siguro mas maganda ang palitan ng tanong at sagot. Allowed ang second round kapag mag-motion ang majority leader. Magkakaroon naman ng pagbabago sa panukalang budget, kabilang ang pagpapatagal ng bisa ng paggamit ng operational expenses ng mga ahensya at ang pagpapalakas pa ng independence ng Kongreso sa sangay ng ehekutibo. There are 2 changes on the NEP. So one is on the validity of the budget. So we changed it from 1.5 years for MOE to 2 years. And then the other is on the, we put in a provision, a special provision on the chapter for Congress to ensure the independence of Congress. In other words, we removed a phrase that requires Congress to submit a report to the executive. At bilang bahagi pa rin ng transparency, tuloy ang pagpapalabas ng Commission on Audit ng annual report. Oras na pumasa ang bersyon ng Kamara sa 2024 budget, hihintayin naman ang bersyon ng Senado bago mag-convene ang 2 kapulungan para pag-isahin ang kanilang bersyon ng national budget na pipirmahan ng Pangulo. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Wala na raw respeto si VP Sara Duterte para kay Senator Risa Hontiveros. Pero buwelta naman ng senadora, hindi respetong hinihingi niya kundi paliwanag sa confidential funds. Nagbabalik si Marian Enriquez. Umiinit ang sagutan ni na Vice President Sara Duterte versus Senator Risa Hontiveros at Congresswoman Franz Castro. I do not respect Ms. Castro and Ms. Hontiveros. I have no respect for them. Buwelta naman ang senadora. Hindi ko kailangan na ang respeto mo, VP Sara. Kung hindi mo kayang irespeto ang mga katrabaho mo, irespeto mo man lang sana ang paggasta ng pera ng bayan. Nag-ugat ang patotsadahan sa pagbusisi ni Hontiveros at Castro sa ginastos na 125 million pesos na confidential funds ni VP Sara kahit wala naman yan sa 2022 budget ng Office of the Vice President. Galing ang pera sa contingent fund ng Office of the President na inilipat sa OVP. Ang pondong yan naubos daw ng OVP sa loob lang ng 19 na araw. Pagkatapos ng mga pagdinig ng Senado at Kamara sa isang pahayag, idinaan ni VP Sara ang patutsada niya kina Hontiveros at Castro. Nauna naman ang iginiit ni Hontiveros na walang masamang magtanong kung paanong ginastos ang pera ng bayan. Hindi aniya special ang OVP. Sagot naman dyan ni Duterte. Hindi naman kami ever nagsabi na special ang Office of the Vice President. In fact, we respected the process doon sa budget hearing ng House of Representatives and ng Senate. The discretion, the decision whether to grant confidential funds is really up to Congress. Giit ni Hontiveros, ipaliwanag na lang ng bise kung para saan ang hinihingi niyang milyon-milyong pisong confidential funds. Higit 1 linggo na, simula nang nag-hearing tungkol sa confidential funds. Pero mas marami ka pang patutsada kaysa sa paliwanag.
Ganyan din ang ipinunto ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Bukod sa confidential funds, pinuna rin ng kongresista ang nasa 2 milyong estudyanteng hindi nakapag-enroll ngayong school year. Tanong niya kay VP Sara na siya ring tumatayong Education Secretary na saan ang mga hindi nakapag-enroll. Sagot ng bise, pahanap niya sa akin ang mga bata na para bang kinuha ko yung mga bata na yan kung saan-saan. Si Franz Castro, kinuha niya yung mga bata dyan sa Talaingod kasi ililipat niya doon sa Manila para mag-rally. Siya yung may kidnapping. Siya yung may human trafficking. Pinabulaanan naman niya ni Castro. Itong trump-up cases na child abuse. So funny talaga, so nakakatawa talaga. Wag siyang mamersonal kasi ang sinatanong ko lang naman saan niya ba dinala yung confidential fund. Sa susunod na linggo, isasalang na sa plenary debates ang panukalang budget para sa 2024. Ayon sa House Appropriations Committee, hindi ginalaw ang hiling na kabuuang 650 million pesos na confidential funds ng OVP at DepEd. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Susunod, mga nasawi sa bagyo sa Libya, posibleng pumalo sa 20,000. Pangulong Bongbong Marcos hindi pa uwi ng bansa matapos ang Asian Summit sa Singapore para manood ng Formula 1 Grand Prix. At dating napatrobol na basketball player na si John Amores may tina-target ng team sa PBA. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Umalo na sa 6,000 ang patay sa hagupit ng bagyo na dulot ng matinding baha sa Libya. Naiwasan daw sana yan kung may maayos lamang na weather agency ang bansa. Nasa front ng balitang yan si Elaine Pulencio. Nagmistulang water world ang ilang lugar sa Libya kasunod ng paghagupit ng malakas na bagyo. Lubog sa baha ang maraming bahay at gusali. Sa lungsod ng Derna na pinakanapuruhan ng bagyo, kita ang lawak ng pinsala. Parang dinaanan ng buhawi ang mga gusali. Halos 4 na araw nang isinasagawang search and rescue operation sa libu-libong nawawala. Hanggang ngayon, mayroon pa rin nare-recover na bangkay. Ang ilan natagpuan sa dalampasigan. Sa huling tala, umakyat na sa 6,000 ang patay. Pero ayon sa mga otoridad, posibleng pumalo pa yan ng hanggang 20,000. Ayon sa World Meteorological Organization, naiwasan daw sanang malaking bilang ng casualty kung mayroon lang maayos na weather agency ang bansa. They could have issued the warnings and also the emergency management authorities would have been able to carry out evacuation of the people, and we could have avoided most of the human casualties. Sa dami ng namatay, naghukay na ng mass grave sa Libya. Pero marami pa rin ang nagkalat na bangkay sa kalsada. Pinangangambahan tuloy na magkaroon ng outbreak ng sakit dahil sa mga naaagnas na bangkay. Una nang napaulat na walang Pinoy na nasawi sa bagyo sa Libya. Nasa 1,000 Pinoy sa Eastern Libya. Ang Pinoy na si Rod na nakatira sa Benghazi, ibinahagi kung paano nagbabayanihan doon ngayon ang mga nasalanta. Iba't ibang bansa na rin po ang nagpadala ng tulong. Ang bilis po ng tulong. Tapos dito po sa Benghazi, yung chairman po namin dito sa oil company, siya pa yung inatasan ng nagbibigay ng relief. Kabilang sa mga bansang nagpadala ng humanitarian aid at rescuers ang Italy, Jordan, Qatar, Algeria at Egypt. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Convicted na ang akusado sa karumal-dumal na pagpatay sa OFW sa Kuwait na si Julie B. Ranara. Kinumpirma yan ng Department of Foreign Affairs. Sinentensyahan ang anak ng amo ni Ranara ng 15 taong pagkakakulong para sa kasong murder at 1 pang taon para sa pagmaneho ng walang lisensya. Napababa ang parusa dahil 17 anyos lang ang suspect. Matatandaang sinunog at itinapon sa gitna ng disyerto ang bangkay ng Pinay. Binigyan ng 30 araw ang akusado para iapila ang desisyon ng korte. Maswerte nakapanood ng libre ang mga fans sa practice ng Gilas Men's and Women's Squad para sa nalalapit na Asian Games. Nasa front ng balitang yan si Marty Bautista.
Sa unang pagkakataon, magkasamang nag-training ang Gilas Pilipinas men's and women's team bilang paghahanda sa Asian Games. Isa na rin itong treat para sa mga Pinoy basketball fans dahil free admission ang session. Sabay na nag-drills at shooting ang dalawang squad sa magkabilang dulo ng court. Sa men's team, maraming na-excite na muling makita ang pagbabalik ng dalawang Gilas favorites. Nagbabalik, Calvin Aboba! Dapat, Terence Romeo! Less than 2 weeks na lang ang natitirang paghahanda ng Gilas para sa Asian Games. Sa kabila nito, kumpiyansa ang Gilas veteran na si Terence Romeo dahil sa chemistry ng koponan. Malaking bagay raw na karamihan sa kanila magkakasama na sa PBA. Lahat kami, sobrang babait ng mga teammates ko. Lahat, matagal ko na makakalaban sa PBA, tsaka matagal na kami magkakasama. So, excited ako sa team namin. Tiwala rin si Gilas head coach Tim Cone sa Final 12 at sa kanilang 13th man. Stanley is our 13th in case something happens. He's been he's sacrificed himself coming in here and working with us, even though he doesn't have a spot on the team at this point. Unless something, God forbid, happens to one of the players, So that's what we're, but other than that, the 12 we have, Perk and Calvin and all these guys, they're the 12. Para naman sa women's squad, tumalon ng 5 spots ang Gilas Women sa kanilang FIBA World Ranking na rank 37 na sa buong mundo. Pang-7 naman sila sa Asian countries. Wow, sabi ko nga, it gotten, we went to a long way or a long road, but we're getting there and just happy to continue what we're doing. It is a testament of our program. Hopefully, all the support and the people that been praying us, thank you so much for doing it. And sana tuloy-tuloy lang to and go higher pa. Makakatapat ng women's team ang Hong Kong, Japan at Kazakhstan sa group stage ng Asian Games. Makakalaban naman ng men's squad ang Bahrain, Jordan at Thailand. Gaganapin ang Asian Games sa Hangzhou, China mula September 23 hanggang October 8. Nagbabalita mula sa Frontline, Marty Bautista, News 5. Ginebra o rain or shine, yan daw ang dalawang team na target ni dating JRU basketball player John Amores sakaling mapili siya sa PBA draft. Ayon sa basketballista, kabilang siya sa maraming player na gustong maging bahagi ng Ginebra. Pero gusto niya rin daw maglaro kasama si Coach Yeng Giao ng rain or shine. Kabilang sa mga nag-apply si Amores para sa season 48 ng PBA draft na magsisimula sa September 17. Sumasailalim din daw ngayon si Amores sa anger management at sports psychology class. Kasunod ito ng kanyang pag-aamok sa isang NCAA game laban sa College of St. Benilde noong nakaraang taon. Dahil dito tinanggal si Amores sa Heavy Bombers basketball team. Lahat naman siguro ng player gusto mapupunta sa Ginebra. Pero may isa rin din po akong gustong team na siguro fit ako sa nila na makakatulong ako. Gusto ko din naman po kay Coach Yeng, kay Rain or Shine. Lahat naman po tayo may init ng ulo. Kaya hindi po ako nagpapaka-plastic dito na dumadating pa rin po sa time na umiinit pa rin po yung ulo ko. Abangan, 12 taong gulang na bata sa Lucena City kinabiliban sa galing mag-drums. At Moira De La Torre, inaming mayroon siyang ADHD. Tuloy-tuloy balitaan dito sa Frontline Tonight. Hindi pa uwi ng bansa si Pangulong Bongbong Marcos para manood muli ng Formula 1 Grand Prix sa Singapore. Nasa Singapore ang Pangulo para dumalo sa 10th Asia Summit na magtatapos bukas. Pero kahit patapos na yan, sa linggo pa uwi si PBBM dahil sa F1 Grand Prix. Ayon sa palasyo, mismong Prime Minister ng Singapore ang nag-imbita sa Pangulo na manood.
Matatanda ang binatikos noong nakaraang taon ng Pangulo dahil sa pagdalo sa Formula 1. Samantala, habang hindi pa umuuwi si PBBM, si VP Sara Duterte naman muna ang tatayong caretaker ng bansa. Showbiz tonight na tayo. Ni-reveal ng singer na si Moira De La Torre sa News 5 na na-diagnose siya ng ADHD. Nasa frontline ng balitang yan si MJ Marfori. May bagong revelation ng singer-songwriter na si Moira De La Torre. Sa one-on-one interview ng News 5 kay Moira, nag-open up siya na na-diagnose siyang may attention deficit, hyperactivity disorder o ADHD. Isa itong mental health disorder kung saan nagkakaroon ng problema ang isang tao sa pag-concentrate, pagiging hyper at padalos-dalos. It wasn't what I was asking to be diagnosed with. Okay. And then that's what my psych led to. And now I'm actually gonna see a specialist. Naging challenging daw ito para kay Moira, kaya thankful ang singer sa mga taong hindi siya iniwan. I used to think na natitrigger lang ako, but yun pala may mga certain instances lang talaga na parang naano ka. And usually kapag halimbawa may certain sounds na mawawala yung train of thought mo. Kwento pa ni Moira, may mga humusga sa kanya dahil sa kanyang kondisyon. Pero naging daan daw ito para mas kilalanin pa niya ang kanyang sarili. It looks like a new season for me to better knowing myself. Like I feel like I've always been so hard on myself. I always beat myself up for not having it together. Matatanda ang humarap sa malaking dagok ng buhay si Moira nang mag-break sila ng ex-husband niya na si Jason Hernandez just last May 2022. Pero paglilinaw ni Moira, hindi niya ginagawang palusot ang ADHD sa kanyang nakaraan. And in fact, maituturing na raw niyang healed ang kanyang sarili. Kauuwi pa lang ni Moira kagabi mula sa kanilang show sa ASAP in Milan. Nag-picture taking pa siya doon kung saan makikitang very happy ang singer. Mensahe ni Moira sa mga nakaka-relate sa kanyang pinagdaanan. You can't heal what you don't acknowledge. And you can't move forward if you don't acknowledge where you are right now. And that's really what I've been doing, taking things one step at a time. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Heto ang isa pang chika. Hot topic ang concert ng American rock band na Fall Out Boy. Tila may hint daw kasi na magko-concert sila dito sa Pilipinas. Sa Singapore naman, pinagkaguluhan ng fans si SB19 Philip dahil sa kanyang solo performance. Panoorin natin yan. Show this one for me. Pinainit ni SB19 Philip o kilala rin as Ken ang Music Matters Live sa Fountain Square, Singapore. Nag-perform lang naman siya doon as soloist. Kabilang sa mga kinanta niya ang hit song niyang Stray Dogs. Bitbit din niya ang Pinoy pride nang kantahin niya ang Tagalog song na Malayo. Todo hiyawan naman ang mga 18. Thankful naman si Philip sa mga sumuporta sa kanya. Amazing fans, amazing crowd. You know, everyone is shouting, so I'm so glad, and it was successful, you know. Part ito ng upcoming F1 Grand Prix sa Singapore. And speaking of SB19, birthday ngayon ng leader nilang si Pablo. Hindi lang sa Pilipinas ito sinelebrate ng fans. Sa Times Square sa New York, pumida si Pablo sa isang billboard. Pa-birthday yan ng mga 18 sa New York. Inanunsyo naman ni MTV VMA Best Editing winner at film singer Olivia Rodrigo na magkakaroon siya ng World Tour sa 2024. Ito ang kanyang Guts World Tour. Magsisimula yan sa North America starting February.
Sa April 30 naman niya sisimula ng kanyang Europe tour. Stay tuned dahil posible pang madagdagan ng concert dates ni Olivia. At speaking of concert, mukhang pupunta rin dito ang American rock band na Fall Out Boy. Sinagot kasi nila ang request na isang fan na mag-concert din sila sa Pilipinas. Matatanda ang inanunsyo ng banda last Thursday na itutuloy nila next year ang kanilang So Much for Tour Dust. Pero sa US pa lang merong confirmed dates na magsisimula sa Portland sa February 28. At yan ang latest and hottest sa showbiz tonight. Ako si Jania Lupon. Happy Thursday mga kapatid! At para naman sa ating pabawang pampagood night, dalagitang hindi magpapatalo sa pagdadrums ang tampok natin ngayon. Yan ang 12 years old na drummer girl sa Lucena, Quezon. Siya si Fritzy Ramos. Sa pagpalo ng drums, kitang-kita ang passion niya sa musika. Kwento ng kanyang mommy, 2 years old pa lamang si Fritzy nang matutong mag-drums. Kaya't proud daw siya dahil makikita ng ibang tao ang skills na ilang taon pinaghirapan ng kanyang anak. Nagbunga ang pagsisikap ni Fritzy dahil sa Sabado magpe-perform siya sa isang concert sa Makati. May payo naman si Fritzy sa mga batang gustong matutong mag-drums. Para po sa mga gusto matutong mag-drums, i-feel nyo lang po ang song at beat. Kasi po ang music po ay feelings dun dati na-impress ang nararamdaman natin. Masaya or malungkot man tayo. Galing niya mag-drums, no? Ang alam ko lang ng drums, drumstick eh. Bahagi ng fried chicken. Nalayo ako ha. Kami manakit na naman. Ako din, nalayo din ako on. Malayo pang Biyernes. Yan po ang 45 minutes pang imayos palagang headlines. Balita na diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa Kubalita. Ako po si Mayan Losbaños. Ako naman po si Ed Lingao. Magandang gabi.